Tungkol ito sa prosecutor ng ICC, chief prosecutor nila. Parang chief fiscal ito, no? Chief fiscal. Itong si Amir Khan. Amir Khan bang pangalan niya? Or whatever name. Itong si prosecutor Khan. K-H-A-N. Khan. Siya po ay hindi lamang suspendido sa International Criminal Court. I think indefinite ang suspension niya. Ngayon siya ay itinatanggal na rin sa British Bar Council. Ito pong British Bar Council, kung sa atin ito, sa Pilipinas, equivalent po ito sa Integrated Bar of the Philippines. Ibig sabihin po, mga abogado sa organisasyon at lisensyado at kinikilala ng mga abogado sa Great Britain, sa Grand Britannia, sa United Kingdom, si Khan ay tinatanggal na rin po. Hindi pa remove, pero hindi na siya kinikilala pansamantala. Pero kung hanggang kailan ito, meaning suspendido siya sa membership at hindi siya makapag-practice ng abogasiya ng kanyang profesyon anywhere doon sa sakop ng Great Britain o ng United Kingdom, mga kababayan. So malaking development ito sapagkat alam natin na si Khan ang nag-utos na gumawa ng illegal, bogus na tinatawag na case build-up and investigation laban kay Pangulong Duterte. And ito din po ang ibinubulgar ng mga dating security personnel ni Ginoong Saldico, mga former soldiers, former Marines, na ngayon ay naging whistleblowers na nagkaroon po ng suhulan sa pagbubuo ng case investigation and case build-up sa Pilipinas para sa mga taga-ICC, prosecutors, and investigators. Sa halaga po ng mahigit kumulang ay $2 million, equivalent sa 100 million pesos or more. Yan po ay ibinulgar, may detalye ng mga whistleblowers na mga former soldiers, at itinuturo po dyan ang pasimuno ay si Trillanes. And we have come to some information also pointing out that Trillanes is closely working or was closely working, pwede rin is closely working until now, kay Khan, itong chief prosecutor na suspendido. Suspendido sa ICC, suspendido din po sa British Bar Council. At ano po ang kaso? Sexual offense. Sexual abuse ang kaso niya, mga kababayan. Multiple times ang complaint sa kanya. Medyo mabigat, ha? Naging staff niya ito sa isang posisyon sa United Nations na trabaho niya. So, naging international staff niya ang naturang nagrereklamo na babae na kanyang di umano ay ginawan ng sexual abuse and sexual offense. Ngayon, napatunayan na mayroon pong batayan para mag-proceed ang investigation at posibleng magsasampa ng kaso laban kay Khan. At habang ito ay kinukumpleto ang investigasyon, hindi siya makakapag-participate sa anumang proceedings ng International Criminal Court. At ganon din po sa pag-practice ng kanyang profesyon bilang abogado sa amang area, malamang pati sa Europe na ito, pati na sa Grand Britannia at sa United Kingdom, mga kababayan. So, ito ay babalikan natin sa konteksto na talagang pinagkaisahan, talagang pinagplanuhan at sistematiko ang pangbabaluktot sa proseso at mga regulasyon at pati na sa mga tamang pamamaraan ang ginawa ni Marcos at ng kanyang mga tauhan nila Romualdez at ito nila Trillanes at Boyeng Rimulya upang mapadukot, maipatapon at iligal na mapapakulong si former President Rodrigo Duterte. Isang patotoo dyan ang kinasasangkutan ngayon ni Khan na iskandalo na all along hindi pala talaga matino ang pagkatao ng taong ito na nagsisilbing chief prosecutor sa ICC, kung kaya naman
hindi kataka-taka na sumingaw at lumabas ngayon ang kanyang mga anomalya at katarantaduhan, lalo na itong sexual offense and abuse niya na ginawa sa kanyang staff. So ito ay nakadugtong sa pagkakasangkot ni Can at ng kanyang mga grupo, mga prosecutors at may isang judge ng ICC na nakinabang, pinangalanan na nga ito, na mayroong mga pagkakataon na nakita siya or ang kanilang mga staff ay nandito habang nagsasagawa ng illegal at bogus na case build-up at case investigation laban kay Pangulong Duterte. Kaya dapat ito ay sana dalhin na argumento ng legal defense team ni Pangulong Duterte that from the very beginning po mali. Wala sa batayang batas, wala sa Rome Statute, nilabag nila ito na siyang sandigan ng pagkakaroon ng ICC at nilabag hindi lamang po ang konstitusyon ng Pilipinas, ang soberenya ng bansa natin, kundi pati ang International Convention on the Protection or International Covenant on the Protection of Civil and Political Rights ni Pangulong Duterte na isa sa mga sagrado na mga kasunduan sa United Nations. So the case involving former President Duterte should be dismissed outright dahil, number one, hindi po sinunod ang proseso ng pag-custody sa kanya. Ngayon, hinahanap na ng mga judges sa Chamber of Judges na saan ang domestic court records na naipresent si Pangulong Duterte dito sa Philippine Court kung saan siya kinuha bago i-custody sa ICC. At ngayon ay doon siya nakakulong. So kasi sa Rome Statute po, I think that is Article 59, ay mayroon pong mandatory requirement na kapag ikaw ay nakuha o na-custody ng ICC para sa nakabinbin na kaso laban sa iyo, ikaw ay ihaharap sa isang lokal na korte upang ikaw ay magkaroon ng karapatan to question, to challenge your arrest and any related matters pertaining to your custody to the authority of the ICC. Hindi ginawa yon kay Pangulong Duterte. Bagkos, dinirekta siya at kinarga, dinokot. In fact, ang iba, ang tawag nila cross-border kidnapping. Pwede. Ang ibang termino na ginagamit po dyan, extraordinary rendition. Kapag ikaw ay kinukuha sa international na antas mula sa isang lugar, lalo na sa bansa mo, na kung saan ka nakatira o saan ka namamalagi, ang tawag dyan ay extraordinary rendition, na hindi ka dinadaan sa judicial determination of the validity of your arrest and custody. At ikaw ay dinudukot, in short. Yan nga ang ginawa exactly nito nila Can at ng grupo nila. No? Sabi nila si Amir Can ka, Eric, parang boksingero yun. Oo nga, no? Baka kapelyedo niya lang ito, no? I think si Amir Can na boxer ay from United Kingdom din yata, no? Mga kababayan. But one thing is very clear. Una, dito, pandaraya at pambabaluktot po ang ginawa ni Can at ng kanyang mga team of investigators and panel of prosecutors para itulak ang binaluktot at dinaya na uri ng pagpapakustody kay Pangulong Duterte. Pati ang kaso ay ginawa-gawa lang nila, inimbento nila. Ang malala, nagpabayad, nagpasuhol pa sila. Number two, that indeed it was Marcos and his minions, mga disipulo ng kahudasan ni Marcos at ng kanyang kabulastugan ang nagpatupad. Boying Remulla, John Vic Remulla, Trillanes, and of course ang CPP, NPA, NDF, contact at allies nila. Itong grupo ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Ito po ay grupo na binuo at kinukumpasan at pinapatakbo ng CPP, NPA, NDF. Sila Cristina Conte pong nandyan. So it is a multiple layer of conspiracy. Iba-ibang graduated na antas ng pakikipagkuntsabahan at pakikipagsabuatan.
Pero itong si Khan, itong chief prosecutor ng ICC, siya po ang direktang kausap di umano ayon sa mga sources of information na lumalabas nila Trillanes at nila Boyeng Rimulya. He may not be here physically during the time of their illegal and bogus case build-up and case investigation, pero siya ang nagso-supervise para gawin ang tinatawag na bogus at illegal na pag-iimbestiga at pagsasagawa ng kaso laban kay Pangulong Duterte. Ang nagdadala ng mga kunwari testigo at mga ilapang ebidensya at upang magawa nila ang gimmick nila na kaso laban kay Pangulong Duterte, ito po ang mga team ni Trillanes at ng CPP, NPA, NDF, NUPL. Sila din po nagpapacilitate, mga kababayan, ng panunuhol at paggastos. No? May hotel pa, pagkain, may nightclub pa, na mga bar hopping. Marami po ang detalye na sinabi ng mga former 18 soldiers na ito na naging bahagi po sa security detail to Saldico at naging direkta nila na nakita at nalaman ang ganitong kabalbalan na ginawa ng grupo nila Khan mula sa ICC Prosecutors Panel and Investigators. Ayun. Ngayon, sinisingil na po itong si Khan ng kanyang karma at ng pananagutan. Siya ngayon ay independently suspended sa British Bar Council at independently suspended din sa ICC to practice as chief prosecutor. At dahil dyan, mas lalong tumitibay, pangalawa na punto natin, mas lalong tumitibay ngayon ang batayan na indeed may panunuhol, indeed may anomalya. At nagsimula yan sa pakikipag-ugnayan nila Marcos Jr., hindi lamang sa mga ICC judges at linya nila, kundi mismo sa mga nagbubuo ng binaluktot na kaso sa pangunguna nito ni Khan. Kung kaya, naipatupad ang karumaldumal na pagtataksil ng gobyerno ni Marcos laban sa soberenya ng Pilipinas, pagyurak at pagtapak sa ating konstitusyon at pagtataksil na rin mismo laban sa mamamayang Pilipino at pati kay Pangulong Duterte na nagsilbi para sa ating mga mamamayan. Yun. So, Khan, by all revelations right now, ay malinaw na may pagkakasangkot sa kaganapan ng suhulan at panunuhol na nagbibigay ng matinding batayan upang ito ay igiit sa harap ng ICC Chamber of Judges for the benefit of the arguments of the legal defense team na dapat mai-dismiss ang kaso at mga ginawa kay Pangulong Duterte dahil mali. Ito ay hindi totoong aresto. It was neither a coordinated, legitimate, legal custody of the former president sapagkat the very process of the case build-up and the case investigation were all anomalous and corrupted. Ibig sabihin po, may panunuhol, may pambabaluktot. At itong si Khan na ngayon ay suspendido sa ICC bilang prosecutor at sa British Bar Council ay isa sa mga direktang pasimuno na nagsagawa nitong kabalbalan ng kabulastugan nila ng paglabag sa Rome Statute, paglabag sa saligang batas ng Pilipinas, at lalo na ang pagtraidor at pagyurak nila sa International Covenant for the Protection of Civil and Political Rights na dapat ay afforded para kay Pangulong Duterte, sinalaula at kanilang tinapakan at niyurakan. Number 3, and last point po natin dito. Kailangan po ma-erase ang argumento na ito sapagkat kung ang pag-custody, ang pagkuha kay Pangulong Duterte will be established as ill-motivated with evil and vicious component of dirty political operations, including ang mga paglabag sa mga binanggit ko, Philippine sovereignty, Philippine Constitution, and the UN Covenant on the International Protection of Civil and Political Rights, among others,
including the Universal Declaration of Human Rights, magiging solidong batayan po ito upang mapalakas ang petisyon sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte sa hindi makatarungan, abusado at mali at iligal na pagkuha sa kanya at pagdukot at pagpapatapon sa kanya sa ICC detention facility led by Marcos Jr. and dapat makasuhan at maprosecute ito si Khan, pero kung saan siya kakasuhan hindi natin alam kung pwede ba yan dalhin din. Is there a chamber of judges for justice resolution involving misconduct and abuse? Ang pagkakaalam ko, wala. Ang review yata ay ginagawa sa Office of the UN General Secretary. So doon ka magrereklamo, dapat gagawin sana ito kung may makakatulong na mga abogado or iba pang mga legal support team and groups na may magreklamo sa United Nations, UN General Secretary Office upang mabuksan ang investigasyon sa ginawa nila Khan, nila Marcos, nila Trillanes, nila Rimulya at ng mga tinatawag na mga Khan boys and girls. Ito yung mga operatiba na pinadala ni Khan na nagkukunwari sila dito na mayroon silang lehitimong otoridad upang isagawa ang case build-up in case investigation na dapat wala na kasi 2019 March wala na silang karapatan manghimasok at manghialam para sa tinatawag nilang mga residual obligation ng Pilipinas sa treaty sa Rome Statute. No! The case build-up and the case investigation against former President Duterte started only in 2023 and 2024. That was already around 4 to 5 years late. Wala na po tayo sa sakop ng ICC. So there were no cases filed or submitted with probable cause submitted to Chamber of Judges not until 2023 and 2024. Ibig sabihin mga kababayan, talagang pwede ngang i-question ito. Ang ginawang kahayupan nila Khan, ang kanilang pagiging balasubas at tarantado sa kanilang pandaraya sa proseso, at syempre hindi magagawa ni Khan yun kung walang orchestration and order mula kay Marcos. At ang mga operatiba ni Marcos, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, at pati po itong si Sunny Boy the Big Joke Trillanes.